Sa kabila po ng sama ng panahon, ramdam na ramdam po ang suporta ng buong mundo, lalong-lalo na ng ating mga kababayan para kay Alex Ayala. Nadali po ang pagsisimula ng makasaysayang finals match sa pagitan po ni Alex Ayala. Siya po ay 28 na sa bilang po ng mga world class na mga tennis player. Kanyang kinakalaban, Nako, partner. Paano na lang kaya kung talagang itinuloy ni Joy John Akol yung kanyang karir sa pag-tennis, ano ha? Kinailangan daw magtrabaho, partner. Alamin natin ang latest mula po sa US. Kasama natin mula sa Washington si Joy John Akol. Joy John. Magandang umaga, Kuya Angel at Ate Jessica, mga kababayan. Napakainit at napakatindi ang tensyon ngayon dito sa Washington DC. Sa kabila po ng sama ng panahon, ramdam na ramdam po ang suporta ng buong mundo, lalong-lalo na ng ating mga kababayan para kay Alex Ayala. Nadali po ang pagsisimula ng makasaysayang finals match sa pagitan po ni Alex Ayala. Siya po ay 28 na sa bilang po ng mga world class na mga tennis player. At samantala si Jessica Pegula naman ay pangatlo ng bansang Amerika dahil po sa malakas na ulan, kulog at kidlat na tumatama ngayon sa amin dito sa Washington DC at sa mga kalapit na estado tulad po ng Maryland at Virginia. Sa ngayon po ay kahinto lamang po ng ulan at nagsisimula na po ang 4 na malalaking mopping machine para linisin po ang buong court. Hindi naging hadlang po ang masamang panahon at biglang pagtaas po ng presyo ng ticket, Kuya Angel at Jessica, mula po sa $200. Ito po ngayon ay nasa $1,500 ang grabe presyo naman. ng ticket. Baka naman siyang katerba yung scalper dyan. May scalper din ba doon, partner? Grabe naman, from 200 naging 1,000 plus. Yes, at Wow. pero dagsa pa rin po at punong-puno pa rin po ng mga tagahanga ang venue. Dagungdong po ang suporta ng mga Pinoy at iba't ibang lahi sa loob po ng stadium. At sabi pa ng owner ng Mudala DC Open, ito lang po ang kaunahang laro nila na isang Pinoy ang nagpapuno ng stadium. Full pack ang William H.D. Fitzgerald Tennis Center dito po sa Rock Creek Park sa Washington DC na may seating capacity na 7,500. Si Alex Ayala ang unang nag-serve at unang nakapagtala ng puntos sa opening set. Naging napakadikit po at pukpukan ng palitan ng puntos sa pagitan po ng dalawa habang nag-iingay at naghihiyawan ang audience sa tuwing nakakakuha ng puntos si Ayala. Kaya minsan ang nagsasabi po ang pinaka-main referee na stop be quiet. Ayun, be quiet. At Ganun? Bawal ba? Kumbaga, Bawal mag-cheer? quiet on the set. Bawal. Quiet on the set, yes. Sa dulo po, naisa na po ng Amerika ng top 3 ng world champion na si Jessica Pegula ang unang set sa score na 6-4. Nahinto pansamantala dahil nagsisimula muli ang ulan pero ngayon po ay nagsisimula ulit pumasok ang mga fans at nililinis na ulit ang tennis court. Sa second set na bago huminto ang laro, lamang po si Alex ng 2-1. Ang WTA ATF 500 champion ay mag-uuwi ng tumataginting na $252,000. Ang mananalo at 500 ranking points. Ang runner-up naman ay makakuha ng $1,555 at 325 ranking points. Kanina po, bago po magsimula ang laro, binigyan din ni Ayala na punong-puno siya ng mabibigat na pangalan na torneo na kanyang tinalo. Bago dyan, tinalo niya si Osaka ng Japan. Pinatalsik niya rin ang defending champion na si Laila Fernandez, isa pong Canadian na Filipino, at si Elena Svitolina ng Ukraine. Canadian-Pilipino din pala. Pinoy din yung isa? Yes, si Laila Fernandez. Ang kanyang nanay ay bandyan sa atin. Pinay. Ganun. Mga Pilipino pala talaga namamayagpag dyan. Kaya Si naman Alex pala. na pure. Oo, kaya naman pala mataas ang ticket eh. Pero alam mo, Si Laila ay siya ang defending champion kasi nanalo siya last year. Pero tinalo siya ni Alex. ni Alex. Tsaka mas matangkad pala si Alex kaysa kay kay Jessica Pegula. Jessica. Yes, si Alex ay 5'9", si Jessica naman po ay 5'7". Right-handed si Jessica, left-handed naman itong si Ayala. So mga anong oras magre-resume ang laban?
Anytime now, ngayon ay magsisimula na. Naglilinis kasing pa edad daw, ko lang, partner. ngayon ko lang napansin na kasing edad ko pala na si Ayala. 21. Si Alex, 21. Magkasing edad pala kami. 1921? Oh. Si Jessica naman ay kaedad ni Kuya Angel, 32. Wow! 32. Waistline yun, 32. waistline. Patay tayo dyan. Yan, okay, so tumaas ha. Sigurado ka walang scalper dyan ha? Actually, mayroon. Mayroon? Sa online, lalong-lalo na, mas doble ang presyo, umaabot na ng 2,000 ang ticket sa online. Wow. So yung 1,000 plus, official pa yun? Official 'yon. Wow. Pero pag ikaw ay bumili na online, marami kasi mga third party na bumibili tapos Tapos binibenta. binibenta nila. Correct. Teka Binibenta. muna, hindi lang Pinoy yung hindi lang Pinoy yung dumadagsat bumibili ng 1,000 plus na ticket ha? Correct. Karamihan dito ay mga puti at mga mayayaman dito sa Washington DC. Sige. Ilang ticket man binili mo? Zero. Zero. Pagka maganda, sige, padalhan kita ng ticket dyan. Ilan gusto mo? Hindi na kailangan, nakakapasok naman ako. Hindi nakakapasok naman ako kahit ticket ilang yan. ticket. Joke! Hindi, tapos na yung laban eh. Sige. And then, pag yung venue ay kalapit lang sa aming opisina. Kaya lahat ng mga malapit na mga opisina o federal agencies na malapit diyan ay binibigyan ng mga passes para makapasok. Ayan okay. So, sana nga po pala rin si Alex dahil mantakin mo partner from $200 to magkano 1,000? 500? 1,500. 1,000. Grabe ha. 87,000 pesos naman sa atin ang presyo. Para lang manood. Historical para lang kasi manood. yung partner historical. Lupit, Sige. So abangan natin mamaya at sana nga po ay pero iniinda pa ba ni Alex yung kanyang injury sa paa? Actually, parang cramps lang siya. Normal lang to kay Alex habang siya ay naglalaro. Sana ngayong sa second set ay makuha na natin para magkaroon ng overtime. So Okay. wala masyadong hindi masyadong halata na may injury siya. Sabi, wala namang excuse me. sa pagtatanong ng mga media sa kanya kanina, wala naman siyang binabanggit na mayroon siyang injury. Sabi niya, it's a normal na naglalaro ka, tumatakbo ka, lalong-lalo na may mga basa yung mat, yung rubber mat, talagang nagkakaroon mga cramps ang mga player. Okay. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Kasi Maliit na bagay si bagay. Joy Jun, nung naglalaro siya ng tennis, hindi naman kasi loan yung nilalaroan nyo, Joy Jun, di ba? Nakaupo kami kasi Jackson ang nilalaro namin. Jackson. Sige, Joy Jun, babalikan ka namin dyan, ha? Relax ka lang. Sige, Angel. Maraming Relax lang ako. Salamat. Ikot-ikot. Ayan. Salamat. Balik sa inyo dalawa. Maraming salamat. Si Joy John ako live mula po sa Washington. Antabayanan po ninyo at isama ho natin sa ating dasal ang pagwawaging ito ni Alex Ayala. Kaya nga. Bantay mo partner Nakaka-excite, di ba? no? Di ba pagdating talaga sa sports nung panahon din ni Pacquiao, di ba? Tigil pati nakawan. Walang mandurugas at Kasi walang mga nanonood mandurukot, din, di ba? Kasi Nakatutok nanonood din. lahat. Oo. Pagkatapos ng laban ni Pacquiao, Resume na. naman sila, di ba? Pati mga snatcher. LGU Giwan Eastern Samar nakatakdang buksan naman ang green facility upang isulong ang isang malinis na komunidad at circular economy. Detalye na balita mula sa 103.7 radyo natin Giwan mula kay Maureen Salamida. Maureen, good morning. Magandang umaga. Isang kapaki-pakinabang na produkto hangos sa basura. Ito ang magsisilbing refleksyon ng layunin ng LGU Giwan sa nakatakdang pagpapatupad ng Giwan Resource Ecocycling and Extraction Network o green facilities na sabing bayan para sa pagsulong ng mas malinis, ligtas at sustainable na kapaligiran. Matapos ang pagdating ng mga pangunahing kagamitan noong buwan ng Hulyo, matagumpay na isinailalim sa local testing kamakailan lamang ang power generator, baler, multipurpose shredder, glass crusher
manufacturer o pulverizer, concrete mixer, eco-brick maker at conveyor belt na magsisilbing pundasyon ng nasabing pasilidad na magproproseso ng mga recyclable na basura upang gawing kapaki-pakinabang na produkto gaya ng eco-bricks at iba pang materyales. Layunin nito na mabawasan ang dami ng basurang napupunta sa disposal area, matuldukan ang open dump site, mapalakas ang resource recovery at maisulong ang circular economy kung saan ang mga dating itunuturing na basura lamang ay magiging kapaki-pakinabang na mga produkto. Hinihikayat naman ng LGU ang lahat ng kabahayan, mga establishmento at mga barangay na patuloy na magsagawa ng tamang paghihiwalay ng basura at sumunod sa no segregation, no collection policy. Sa pamamagitan ng Green Facility, inaasahang higit pang mapapalakas ng LGU Giwan sa pamumuno ni Giwan Municipal Mayor Analiza Gonzalez Juan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kasabay ng layuning tuluyang wakasan ang open dump site at mabuo ang isang malusog at malinis na bayan ng Giwan. At yan ang balita sa oras nito. Mula rito sa 103.7 Radyo Natin Giwan, ito si Maureen Salimida, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Maureen. Samantala, dalawang Novo Ecijano naman ang nahalal sa mahalagang posisyon sa Association of Tourism Officers ng Central Luzon. Mula 103.3 Radyo Natin San Jose Nueva Ecija, kasama natin si Angel Valenton III. Angel. Hawak ngayon ang dalawang opisyal ng turismo mula sa Nueva Ecija, ang dalawa sa pangunahin at mahalagang posisyon matapos mahalal sa bagong pamunuan ng Association of Tourism Officers of Central Luzon sa ginanap na ikawalong taon ng ATOCEL Convention sa bayan ng San Antonio, Zambales nitong July 30 to 31, 2026. Naluklok sa posisyon bilang Pangulo si Ginoong Darmus Cuadro, Tourism Officer ng San Jose City, habang nahalal na Secretary si Ginang Emisonia Gante, kasalukuyang Tourism Officer ng Pantabangan, Nueva Ecija. Sa temang From Smart Destinations to Sustainable Futures, pinangunahan ng Department of Tourism Region 3 sa pamumuno ni Regional Director Dr. Richard Dinos ang konvensyon na dinaluhan ng mga tourism officers mula sa iba't ibang lalawigan ng Central Luzon. Sumentro ang 2 araw na pagtitipon sa mga lecture mula sa tourism experts, destination tours at networking activities. Kasunod ang pagsasagawa ng eleksyon para sa bagong pamunuan. Kasamang Nueva Ecija Provincial Tourism Office at Nueva Ecija Association of Tourism Officers, nagpaabot ng pagbati sina San Jose City Mayor Josel James Villago, Pantabangan Municipal Mayor Mona Lisa Agdipa at Nueva Ecija Governor Aurelio Umali kina Cuadro at Gante. Inaasahan sa kanilang pamumuno higit pang mapalalakas ang koordinasyon ng mga tourism officers, gayon din ang mga lokal na pamahalaan at stakeholders upang maisulong ang masigla at maunlad na turismo sa buong ikatlong rehiyon ng Pilipinas. At yan ang balita sa oras na ito mula sa 103.3 Radyo Natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Angel. Muli namang hinigitan ng Bureau of Customs ang kanilang revenue collection target para sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakalikom ang kawanihan ng 85.77 billion pesos na kita, mas mataas kaysa sa target na 82 billion pesos lamang. Sinabi ni Nepomuceno, malaking tulong sa magandang performance ng BOC ang suporta ng lahat ng mga port collectors. Kasabay din na niya nito ang paglift ng suspension sa excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas. Makarang bumaba na ng $80 per barrel ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Pagbibida pa ng Commissioner, nakakakolekta na sila ng nasa 3.8 billion hanggang 4.2 billion pesos araw-araw. Sana all! Radyo Natin Nationwide!